Ilang mga economic managers nilinaw na walang mga kanseladong investment pledges sa kabila ho yan ng corruption scandal sa bansa. Brigada Maricar Sargan sa balita, ibrigada mo! Brigada! Live report! Tiniyak ng Malacanang na nananatiling matatag ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyong may kinalaman sa korupsyon. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, wala pang naitalang kanseladong investment pledges o aktual na pag-alis ng mga negosyo sa bansa. Patuloy pa nga anyang dumarating ang mga bagong interesadong investor. Kabilang sa mga inaasahang proyekto ang higit $1 bilyong na pamumuhunan mula sa isang Korean company na una nang inaprobahan ng Fiscal Incentive Review Board at kasalukuyang isusumite sa Office of the President bilang unang benepisyaryo ng Create More Act. Nilinaw din ni Go na walang kumpanyang umatras o nag-pull out ng kanilang operasyon sa gitna ng corruption scandal. I don't think anybody has pulled out. I think sometimes when there is unpredictability in the environment, people might temporarily think about their investment projects. But we're quite confident that when this is all resolved, they will all come back. No? So they have not pulled out. That they will continue with their projects. Nananatili rin umanong matatag ang kumpiyansa ng business community sa kabila ng negatibong balita at mga isyong lumalabas sa social media. Naniniwala ang palasyo na muling lalakas ang kumpiyansa sa merkado sa oras na maisagawa ang mga reforma at hakbang na ipinatutupad ng administrasyon upang tugunan ang mga natuklasang irregularidad. Ipinahayag din ng SAPIA na positibo ang pagtanggap ng business sector sa inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isiwalat ang mga anomalya at isulong ang mas mahigpit na laban kontra korupsyon. I think the business confidence is still solid. I think you can see that from multiple sources of information. No? But of course, there is this short-term challenge that we have to overcome, primarily because of the negativity in our news or in our social media news feeds. No? So I think it will really help our country if we start moving on from this, focusing on the reforms and the corrective measures that will be done to address these issues that we have uncovered. And by doing that, I think the rebound will be stronger. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummyvit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now.